Hello! Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And I'm placing permanently my everyday vlog at 7 p.m. for more informative and experience care and tips for succulent, Gymnocalycium, and Astrophytum asterias. For today's vlog ay magre-repot tayo nung a box of disappointment, but upon repotting this Gymnocalycium, ang ganda nilang tingnan pag sama-sama talaga. So, I giving you some tips also in repotting this Gymnocalycium. So, nirepat ko na siya agad kasi very dry yung mga roots. So, again, this is 50% organic and 50% inorganic. So, panatilihin yung moist yung soil nyo kapag naggawa kayo o nag-prepare kayo, kasi mas maganda kung moist yung soil nyo. So, lalagay ko na dito sa malaking compact itong aking mga gymnos, and then yung iba ay puputulin ko pa. So, magkakat na ako. So, yung mga mahihiri, pwede nyo nang gupitin yan. So, let's do the repotting. Madami-dami po ito. 32 pieces, pero nag-iwan pa rin ako ng dalawa kasi yung dalawa is the 50-50 ones. So, hopefully mabuhay yung dalawa na talagang parang ewan ko kung mabubuhay, but hopefully mabuhay. So, ayan, yung mga mahaba yung roots is ginupit ko pa rin. And yun nga, sa Gymnocalycium, kahit naman sa succulent, pwede yung gupitin yung hairy part ng mga roots, tas ititira nyo yung mas malaking roots or yung mother root, ganon. So, pwede nyo silang i-trim, syempre, very basic to promote root growth. Parang sa buhok natin, di ba? Kapag ka nagtitrim, mas madaling humaba, di ba? Ganon. So, ganon din yung mga roots. So, ayan, ang ginagawa ko yung malalaki is nilalagay ko po doon sa gilid. And then, yung mga maliliit sa bandang gitna. So, mostly of these sets were the Pride Richii. So, puro ganon. And then, mixed color. Mayroong yellow bar, the pink bar, and the kaunti yung lime bar kasi trip ko din sa lime bar kasi ang lamig niya sa mata, and the lime bar is medyo pricey pa yung mga lime bar kasi ngayon. As well as sila copper tones, yung mga kakaiba yung gulay is mas ma-pricey sila kasi they are not commonly seen sa mga gymno. The usual is the orange, the orangey, the pink, and the most common is the yellow variegation. So, ayan. Yung soil na to, dinagdagan ko pa siya ng vermiculite kasi, yun nga, naaawa nga ako dito sa mga gymnos na to dahil, diba, kung napanood nyo yung unboxing ko, itong mga gymnos na to, para lang sila ma-dispose agad at mabenta lang, parang ganun. So, dinagdagan ko po ng vermiculite itong soil mix ko para nga mag-root growth na sila agad-agad, and then moist the soil. So, ayan. Ang dati lang naman magtanim ng gymno. You have to, lang naman, suksok ka lang naman dyan. Tapos, idiin mo lang hanggang sa yung roots is bumaon na dun sa may lupa. Ayan. So, this way of repotting gymno is another way of anti-stress or stress reliever din. So, kung ganito kadami, naisip ko na lang na ilagay siya dito sa compact kasi kung ganito kadami, pahihirapan ako nitong magbuhat-buhat ng isa-isang pot. And ang liliit kasi. So, ganito na lang. I usually do naman yung ganito kahit sa Astro. I usually use a compact kasi
yun nga, ang hirap magbuhat-buhat ng isa-isa, lalo na kung marami kang collection. Hindi ko na din kayang harapin na magbuhat ng isa-isa. So that's why I'm using a compact and a tray para dun sa mga single pots ko na mga collection of Gymno and Astro. I use the tray kasi yun nga, ang hirap ng paisa-isa ng buhat. So, ayun. If you're going to use this kind of compact na malawak, you should be careful on your watering technique kasi syempre maluwang siya. So the basic kasi, 'di ba, you use the small size for the Gymno, ganun din sa succulent, and then pagka malaki na sila, 9 months usually yung ina-advise na mag-repot. 9 months is pwede ka na mag-repot, or hindi na sila kasya sa pot nila, is that's the time na mag-repot ka na. Kasi yun yung mabilis sa Gymno na lumaki. Diba ganun din sa Saxi. Pag nirepat mo, mas lumalaki sila. So, kapag kasi nilagay mo to sa malaking pot, tas maliit yung Gymno mo, mas matagal silang lumaki. What the Thailander do is, yun, itatanim nila sa small pot. Kapag time to repot is, ang payo nila para mas lumaki yung Gymno is to trim the roots, and then 9 months bago mo i-repot, you have to trim the roots, and then itanim mo ulit sa panibagong soil. So different ways sila ng pag air dry. Yung iba putulin nga yung roots tapos ibababad sa fungicide, and then for 15 minutes is i-air dry na. Tapos after 3 days or 2 days, natanim na nila. Iba naman after a week. So, depende talaga sa experience ng bawat breeder at ng bawat succulent collector, Gymno collector, whatsoever, na yung way nila. So, ganun talaga. Iba-iba talaga. Parang tayo lang din naman talaga. Iba-iba talaga tayo ng way ng pag-aalaga sa ating mga plants. So, for the toppings, I would use the cultured soil. Ito, inuubos ko na lang yung cultured soil kasi diba nga, meron pa akong stock dito, and pag naubos na to, hindi na ako gagamit kasi diba na-i-chismis ko na sa inyo kung bakit. Ayan, very easy lang naman tong pag-repot. So, kailangan lang talaga prepared ka sa mga pag-order mo ng plants. Syempre, kailangan meron ka ng soil mix kasi kung wala kang soil mix, syempre, kung o-order ka lang din naman sa Shopee, minsan matagal mag-deliver. So, kailangan kulitin mo pa sa seller na i-deliver sa'yo agad. Kahit naman kulitin mo sa seller na i-deliver sa'yo agad, kung may problema yung nag-deliver, yun naman ang magiging problema. Kaya dapat meron talaga kayong foundation ng soil mix. Ayan. So, again, ang turo ko sa inyo kapag nag-unboxing kayo is to assess always your Gymno Calicium, your Astro, and your succulent. Look for the pest, fungus. Kapag meron, ihiwalay nyo na. Kung wala naman, very good sa seller. So, minsan may makikita kayo ng parang puti-puti, or sa Astro is yung dilaw-dilaw. It's the fungicide thing. So, mawawala din naman daw yun in time. So, for this Gymno Calicium, iwa-water ka na sila ng maramihan para mag-roots na sila agad. And again, if you use the big sizes of the Gymno Calicium, I mean for the pots, be careful on watering your plants. And one thing, if you choose to have a Gymno Calicium, you should have a long patience because yung roots po nila is matagal po mag-boom. Kaya minsan may mga Gymno talaga na mahirap pa ugatin, lalo na kapag pulvar, but you have to be masipag na mag-check and moist the soil. So ako, ginagawa ko na siya twice a week. Pag minsan pa nga every 2 days, konting moist lang using the syringe. Kailangan talaga magtiyaga kung gusto mo talagang mabuhay yung iyong mga Gymno Calicium. So I'm already done. So let's have a closer look.
So, may stay na yung Ditane, yung aking syringe, but it's okay. Hindi naman siya, okay lang. Magkaroon ng fungicide yung ano na yun. Hindi siya na kumakawala eh. So, mais na natin agad. So, malaki yung pot na to ha. So, I would be ingat-ingat kayo sa pagtutubig if you choose a foam pot, lalo na kung ganito kalaki. So, very dry na itong gym nose and I have to water it na. Konting water lang. And then pack. So, napakainit dito sa amin. May konting hangin. So, it would help na mainit tapos mahangin, magdilig ka ng madali. Kasi sisip-sipin din ng hangin yan. So, update after a week. So, today is December 15. So, ulit yun na po. Mapapanood itong aking vlog. So, if you like this video at nag-enjoy kayo, I thank you so much po. Don't forget to hit the like and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, bigyan naman, beshi. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Succulent love. See you on my next video. Your Nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat.